Hello guys and welcome back sa ating new episode ng Beyond the Hustle podcast. The past two episode na tinakil natin is all about yung vision. Ano ba yung gusto ko mangyari, para kanino, ano-ano yung mga ibibigay kong value, and ano ba yung gusto nating mapala sa Beyond the Hustle podcast. Yun yung tinakil ko sa episode 1. Now, sa episode 2 naman, inexplain ko ng mas malalim kung bakit ko ba talaga siya ginawa. Okay, parang behind the scene, ano yung naging motive ko, ano yung mga nakita kong problem, ano yung mga market gap ngayon sa content creation, and especially ano yung current na sitwasyon ng personal development space dito sa Pilipinas and yung nakikita kong big problem. So yun yung tinakil ko sa past episode. And I know, medyo naka-center siya mostly sa sarili ko kasi kailangan ko muna mag-introduce sa inyo para mas makilala niyo ako. Now, on this episode 3, ang goal ko dito is bibigyan ko kayo ng foundation setting. Okay. Ngayon ang tanong, bakit napaka-importante ba ng pagse-set ng foundation sa personal development? Bakit nyo kailangan? Ano ba yung purpose and ano ba yung relevance ng pag-set ng foundation? May background ako sa engineering kasi nung first na tinake ko um, course bago ako nag-drop out, then nag-take ako ulit ng business course ngayon. um, Isa sa pinaka-importanting structure or requirement kapag magtatayo ka ng isang matibay na building is yung foundation. Okay? And sigurado ako naririnig niyo na yan kung saan-saan and alam niyo na din yung purpose niyan. Pero papasimplihin ko bakit importante yung pundasyon or foundation sa natin, personal development journey. Okay. Lagi niyo isipin guys, kung gaano katibay yung foundation or yung parang ugat, okay, kung gaano kalalim, ganon din katibay yung magiging structure, yung gusali or yung puno. Okay. Pansinin niyo guys, ang paborito kong metaphor dito, yung mga maliliit na puno versus sa mga puno ng mga nara tree or mangga, 'di ba? Kapag bumagyo, yung mga maliliit na puno, yung mabababaw na ugat, usually sila yung unang nawa-wash away or nasisira kapag nagkakaroon ng kalamidad. Pero yung mga puno na malalalim yung pundasyon at matitibay, sila yung pinakahuli or minsan nakaka-withstand or nakaka-survive sa matinding kalamidad. Okay? So, ganun din dito sa guys, ganun din dito sa personal development. Kailangan sobrang lalim ng foundation nyo, sobrang lalim ng ugat ng mindset nyo, ng pananaw nyo, at saka ng mga wiring ng utak nyo. Kaya napaka-importante itong episode 3 na to. And i-explain ko sa inyo kung ano ba yung mga relevant na foundation para magkaroon ka ng strong na ugat para kapag dumating sa point na matcha-challenge yung personal development journey mo, meron kang paghahawakan at meron kang mga bagay na sasandalan kahit ano pang yan, bagyo or kalamidad na harapin mo sa buhay mo. Okay? So, pinasimple ko siya guys kasi based on my personal experience, ito lang yung mga bagay na magmamatter ngayon sa pagsaset ng foundation nyo. So, isipin nyo kayo isang building tapos itatayo ko kayo and nagko-construct na kayo ng malaki yung success, yung construction nyo, yung success, di ba, yung gusali nyo. Ito yung mga kailangan yung tutukan muna. Kasi ito yung pinaka-importante. Ito lang yung apat na to. Okay. Sa lahat ng mga sinasabi na napapanood nyo or nababasa nyo sa libro, sa lahat na na-consume kong book, ito yung pinaka-apat na naobserbahan ko na importante. So, yung una is yung tinatawag kong failure uniform. Okay, explain ko mamaya yan. Susunod naman is yung right mindset. Okay, ano ba talaga yung tunay na mindset? Explain natin yan. Next naman is what it really takes to win. Okay? Ano ba talaga yung kailangan mo para manalo? Hindi manalo sa success, kundi manalo sa buhay. Okay? Ano ba talaga yung secret sauce? Kung may secret sauce, JC, ano ba talaga? Okay? And lastly, isa sa hindi pinag-uusapan, yung tinatawag na cognitive dissonance. Okay, explain ko din yan. It's a scientific phenomenon sa psychology na
naglalaban yung dalawang mundo. Okay, explain ko yan guys and explain ko each one of these kung bakit napaka-importante nito. Okay, so ready na? I invite you to focus kasi marami tayong idadrop na valuable information ngayon na sigurado yung iba hindi pa naririnig. And sigurado yung iba narinig na pero nalilito. I-explain ko sa inyo na simple. Okay? So, ano muna tayo guys? Focus muna tayo sa first which is yung tinatawag na failure uniform. Okay? Bakit siya failure uniform? Ano yan? Alam niyo guys, itong failure uniform, nakuha ko to nung nag-uumpisa ako sa sa consulting. Meron akong biniling course that time na isang solid na consultant. And isa sa sa video, sa course na kinuha ko is itong video na to. Yung topic niya failure uniform. And kapag sinabing failure uniform guys, it's basically merong stereotype or merong suot yung mga taong masasabi mong nagfe-fail or failure. Okay. Paano mo ba malilabel yung isang grupo ng tao? 'Di ba? Usually, malalaman mo na parte siya ng isang grupo kapag may uniforme sila. Okay? Alam mo kapag, kunwari, high school student kasi naka-high school student outfit sila or uniform. Malalaman mo nagtatrabaho sila sa ganitong company kasi meron silang uniform. Okay? Pag failure naman, pag minix mo doon, ibig sabihin, may malalaman mo yung mga tao na nagsusuot nito. Ngayon, bakit napaka-importante nitong failure uniform? Bakit kailangan mo malaman? Kasi guys, maniwala kayo sa hindi, ako, and most likely kayo din, nung nag-uumpisa ako nun, sinusuot ko to. Literal. Maraming taong nagsusuot nito, hindi nila alam tanggalin. Okay? May mga taong up until now, suot-suot nila yung failure uniform. Okay? Maraming taong nagtataka pa ulit-ulit buhay nila, hindi sila makamove forward, hindi sila magkakuha ng success sa life na hindi lang pera kundi sa ibang bagay, sa career or whatsoever. Kasi hindi nila alam yung concept ng failure uniform. Now, papalalimin natin konti at papasimplihin ko din. Alam nyo guys, maniwala kayo sa hindi, just like any other thing, merong bagay na magkakaparehas yung mga tao. Yung mga tao na successful, may iisa silang ugali. Yung mga taong boss, may iisa silang ugali. Yung mga taong winners, may isa silang ugali. May mga taong failure, mga talunan, not in a disrespectful way, pero yung mga taong talunan or failure, meron silang isa ding isipan, isang pag-iisip. Okay? At tinatawag ko doon ay failure uniform. Isa sa mga naobserbahan ko, excuse me, is yung mga tao na feel nila alam na nila lahat. Tayo isipin yun. Isa sa mga traits ng mga tao nagsusuot ng failure uniform is yung mga taong nag-act or feel nila alam na nila lahat. Okay? Alam ko na yan. Alam na nila lahat. Okay? Now, bakit ba napaka negative when it comes sa personal development yung feel mo alam mo na lahat? Kasi guys, kapag nag-act ka na feel mo na lahat, bakit ka pa nanonood ng video at the first place? Tayo isipin yun. Kapag alam mo na lahat, ano pa yung next step mo? Kung feel mo alam mo na lahat, ano pa ma-acquire mong information? 'Di ba? And mind you guys, lahat ng nakasama kong mga high performing na tao, mapa-work or mapa-school kasi nag-aaral ako ulit, is usually sila yung mga taong hindi pa nila talaga alam. And gustong-gusto nila yung mga bagay alamin kasi hindi pa nila talaga alam. Excited sila mag-acquire ng panibagong impormasyon. So, kung iisipin nyo maigi, yung mga taong nag-a-act na marami silang alam, o di sana meron na silang resulta sa buhay. Okay? Try nyo isipin yun. Eh kung alam mo na pala lahat, bakit nandiyan ka pa rin? Di ba? Bakit tambay ka pa rin dyan? Bakit tambay ka sa basketball court? Bakit stuck ka pa rin sa corporate life mo? Bakit nandiyan ka pa rin? Bakit hindi okay katawan mo? Di ba? Hindi ka fit. Bakit ganyan pa rin kinikita mo? Bakit ganyan ka pa rin? Eh kung alam mo na pala lahat, bakit? Di ba? Isa sa problema ng mga tao yun, guys. And huwag kayong mag-alala, guys. Even ako. Wait lang, pulos ng pawis. Even ako, guys. Sinuot ko yan na napakatagal. Sobrang ayoko kumuha ng information dati kasi nag-aak ako alam ko.
Masasabi ko nung bata ako nun guys, book-based ako na tao. Okay, lahat ng nababasa ko sa libro, feel ko talino ko na. Feel ko ako na yung pinakamalupit porket nagbabasa ako ng libro. Pero pag tinignan ko yung bank account ko, tinignan ko yung katawan ko, tinignan ko yung overall life experience ko, nagsisinungaling ako sa sarili ko, I'm still a failure. Not until, mag-move tayo forward doon, na-realize ko siya. Na-realize ko na may mali. Okay. Ang dami kong alam sa book, ang dami kong ganito, ang dami kong na-acquire, ang dami kong napapanood sa YouTube. Wala pa rin eh. Wala nagmamanifest. And nandito na tayo sa point ng mundo ngayon na ang daming taong maraming alam. Ang daming taong maraming sinasabi. Pero pag chinek mo yung bank account nila, walang laman. Okay, hindi ko sinasabing in a disrespectful way, pero think of it as a wake-up call. Kasi malay mo, baka suot mo na yung failure uniform. Yun yung reason guys, kung bakit napakadelikadong position pag ikaw yung tao na feel mo alam mo na lahat. Ay, delikado yun. Okay? Pangalawa, na naobserbahan ko sa mga tao na na may failure uniform na suot nila lagi. Medyo masakit to guys, pero be open, okay? Yung mga tao na play the victim. Okay, lagi na lang biktima sila ng ganitong bagay. Yung niro-romanticize nila yung mga bagay-bagay, kahirapan, sinisisi nila sa gobyerno, sa economical status ng Pilipinas, sa weather, sa prof nila, sa kaklase, mama, papa, kahirapan nila, and so on. Okay. And ngayon pa lang, habang sinashare ko to, nagpa-flashback yung mga memories ko na nandun ako dati. Okay. Sobrang hirap namin nun, palipat-lipat kami ng apartment nun, wala kaming pera, wala akong pera, yabang ko pa, feel ko, alam ko pa lahat that time. Tapos, lagi pa akong play the victim. Lagi kong sinisisi na dahil sa presidente ng Pilipinas, lagi kong sinisisi dahil sa ganito, lagi sa ganyan. Dumating pa sa point, sinisisi ko yung nanay ko. Imagine yung single mom yung nanay ko that time, binubuhay niya yung pamilya namin. Papakahirap siya dun sa ibang bansa, tapos sinisisi ko pa siya bakit kami mahirap, di ba? Napaka-disrespectful kong anak that time. So, ayun. Ngayon, ang tanong, anong reason, JC, bakit sobrang masama ang pagpe-play the victim? Alam niyo guys, one word lang, accountability. Kapag hindi ka accountable sa mga bagay-bagay, hindi ka accountable sa decision mo, hindi ka accountable sa sarili mo, most likely, i-blame mo yung ibang bagay. Ngayon ang tanong, bakit napupunta sa ganong situation, JC? Anong meron? Well, based on my observation, kaya kasi naglilin or nagkikling yung mga tao sa pagiging blamer or playing the victim. Kasi yun yung pinakamadaling gawin. Try nyo kasi isipin, kapag may problema, kapag nagbe-blame kayo, ang dali gawin nun eh. Ang dali magreklamo, ang dali magalit, mag-rant. Yun yung pinaka-basic na gawin. Pero in reality, wala namang masosolve doon. Hindi naman masosolve yung problema mo kapag magbe-blame ka eh. Okay, kapag magpe-play the victim ka eh. Kasi the only way na you can solve a problem is to really act upon it. Try nyo is obserbahan. Yung maraming taong failure kasi puro reklamo, puro blaming, puro playing the victim. And it stresses me out. And sobrang, syempre, as much as possible, iniintindi ko sila. Pero iba eh, kapag ganun na yung wiring, yung takbo ng utak mo, hindi ko sinasabing wala kang mararating, pero makaka-affect yun sa long run. Lalo-lalo kung bata ka, puro ka blame, puro ka playing the victim. Wala. Kasi, eto guys, reality ng buhay. Okay, na-humble ako dito sa sa lesson na to. And for sure, napagdaanan nyo na din. Alam nyo sa buhay, walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Hindi yung family mo, hindi yung presidente ng Pilipinas, hindi yung kaibigan mo, hindi yung jowa mo, hindi yung mga kasama mo maglaro sa computeran. Hindi yun. Ikaw lang. Ikaw at ikaw lang. And kung hindi ka accountable sa mga decision at gawain mo sa buhay, walang mangyayari. Maraming tao dito pa lang na stuck na. Forever nilang suot yung failure uniform just for blaming. And as someone na galing sa probinsya, na yung chances doon maging, alam mo yun, someone na makikilala sa internet is very, very low, especially sa education side, personal development. Guys, yung
environment ko hindi ako na prime maging ganito ngayon sa inyo sa camera. And sobrang grabing resistance yung pinagdaanan ko bago ako mapunta dito sa level na to. Ang daming trials and tribulation. And explain ko sa inyo mamaya yan kung paano ko na-overcome yun. So, this time, kapag napanood nyo to sa episode 3, this time, ipangako nyo sa sarili nyo na hindi na ako mag-play the victim. This time, magiging accountable na ako sa decision ko kasi ito ang first step ng aking personal development journey. Ito yung magiging foundation ko. At kapag suot mo pa rin yan, guys, wala nang sense, walang saysay yung pagnood nyo next episode kasi most likely magpupunta kayo sa pattern nyo na yan. Trust me. I've been there. Okay, ilang beses na ako umiyak nun just for playing the victim. Ang sakit sa ulo. Sobra. Sobrang sakit sa ulo. So, yun. And lastly, guys, isa pa sa naobserba ko sa mga tao nagsusuot ng failure uniform ay yung mga tao na hindi marunong magtanong or nahihiya magtanong. Okay? And sigurado ako para to sa mga introvert. Okay? Kasi ako extroverted ako eh. Guys, wag kayo mahiya magtanong. Kapag nagtatanong kayo, ibig sabihin curious kayo. And the only way para makakuha kayo ng informasyon is magtatanong kayo. Okay? And kapag nagtanong kayo sa tao, personally or digitally, tapos sumagot siya, may bago kang informasyon. Fresh. Okay? Nabuhay tayo at dinesign tayo mga tao para makipag-interact. So kung hindi ka magtatanong, hindi ka makipag-interact, walang mangyayari sa'yo. Seryoso yun. Kaya kayo nanonood ng podcast ko ngayon kasi sigurado maraming katanungan. And I hope nasasagot ko so far. Okay, wag kayo mahiya magtanong. And lagi nyo isipin dapat sobrang quality or pinag-iisipan nyo kung ano ba dapat yung tatanong nyo. Kasi yun yung signs ng pagka-tower intelligence mo kung gaano ka-quality yung katanungan mo. Okay? Isa yun sa indicator na tinitignan ko sa tao. Kung paano sila magtanong sa akin, kung gaano ka ganda yung tanong nila, ibig sabihin, alam nila yun. Okay? Pinag-isipan nila talagang relevant yung katanungan na yun. Okay? So yun. Isa pa din, siguro, ma-add ko din dito sa sa mga nagsusuot ng failure uniform is yung mga tao na ayaw sang pagbabago. Hindi yung pagbabago sa ibang bagay, kundi pagbabago in general. Ayaw nila ng bago. Ayaw nila ng new thing. Ayaw nila mag-update. Tinakil ko na yan sa last episode, di ba? Pero gusto ko lang explain sa inyo guys na kailangan nyo embrace yung change. Part yan ng pagbabago. And kung iisipin nyo, tong failure uniform magkaka-connect. Di ba? Mga taong feel nila, alam na nila lahat. Mga taong ayaw ng pagbabago. Mga taong, mga taong, yun, feel nila, alam na nila lahat. So, yun. Wag yung susuotin tong failure uniform. Kapag may mga sitwasyon na malalaman nyo na parang, shit, suot ko tong failure uniform, that's the time tanggalin nyo. Okay? And right now, sigurado, mas aware na kayo ngayon. Mas nagigets nyo na ngayon. Okay, mas natatauhan kayo. And yun yung trabaho ko dito, guys. Dapat mas mag-gets nyo tong failure uniform. And now, nag-gets nyo na ngayon, this time, mas nagme-make sense na siya and makakapag-proceed na tayo. Okay, dahil aware na kayo sa failure uniform, ang next natin na pag-uusapan naman is mindset. Okay? And to be specific, ano ba yung right mindset na tinatawag na yan? Okay. So, okay. Laglag yung mic, sorry. So, tapos na tayo sa failure uniform. Ang next na pag-uusapan natin ngayon ay yung mindset. Ito guys, sobrang tricky nito and gusto ko tong pag-usapan maigi. Okay, at yung tanong, sa internet guys, masyadong na-overrated yung salitang mindset. Try to think about it. Ang daming taong mindset ganito. Pero ang tanong, ano ba talaga yung mindset, JC? Ano ba yung definition niya? Ano ba yung right mindset? Okay? Ito yung nakakatawa guys. Pag nanonood ako sa TikTok, tinitingnan ko yung mga tao na mga
educators din. Chine-check ko kung alam nila talaga yung bagay na pinipreach nila. And mind you, majority na nakikita ko, hindi nila ma-explain kung ano ba talaga yung mindset. Okay? So, kung yung taong nalilito na yon, don't worry, explain ko ngayon, ano ba yung mindset na yan? Okay? Mag-umpisa ako sa metaphor na ganito. Ang utak, ang tao, ang utak ng tao, computer. Computer yung utak ng tao. Doon ginawa or binase yung invention ng computer. Ang utak natin, tatlo yung proseso. Tandaan nyo to input, process, output. Okay? Tandaan nyo yan. Input, process, output. Para computer, kung ano yung pinasok mo, yun yung ipoproseso, yun yung lalabas. Okay? Ganun lang kasimple. Ganun nag-work yung utak natin. Now, series siya ng input, process, output. Okay? Dadahan-dahanin ko. Series siya ng input, process, output. Okay. So, kung yun pala, computer yung utak natin, JC, anong relevance nun? Okay. Ano ba meron sa computer, guys? Hardware, software. Okay? Hardware, software. Hardware is yung mga nahahawakan na parts. Software naman is yung hindi nahahawakan or yung proseso, yung process. Okay? Now, anong relevance niyan sa mindset? Okay. Maniniwala ba kayo na lahat tayo, kung ano ka ngayon, kung ano yung ginagawa mo sa buhay, paano ka mag-decide, paano ka mag-react, paano ka magsalita, paano ka mag-isip, it's just basically program. Prinogram ka niyan. Nakaprogram kang ganyan. Ang next na tanong, sino nag-program sa'yo? Si Papa God ba? Hindi. Okay. Dito papasok yung naririnig yung concept sa psychology ng nature versus nurture. Kapag sinabing nature versus nurture, ibig sabihin, yung pagkatao mo or yung mindset mo, kung paano ka nagre-react, yung hardwire, yung wiring ng utak mo, is nanggaling sa dalawang bagay. Una is nature, genetics. Okay? Classic example, kung sugarol pamilya mo, most likely ikaw sugarol ka. Nature. Pagkatao mo is based din sa dugo mo or sa genetics. Okay? Namamana. Lagi nyo tatandaan yan. Next naman is nurture. Pag sinabing nurture, ibig sabihin lang nun, environment. Paligid. Okay? So, bigyan ko yung classic example. Yung pamilya nyo, sugarol. Mama mo sugarol, papa mo sugarol. Most likely ikaw magiging sugarol. Yung chances. Okay, yung chances. Kasi napakalakas ng dugo mo na sugarol kayo. At kung yung environment mo ay sugarol, then most likely, okay, hindi siya definitely, pero most likely, yung chances mo para maging sugarol mataas. Kasi yung nature at saka nurture nag-a-act sa'yo, napakalakas na strong force yan. Yun ang nagme-mate ng hardwiring mo. Another na angle na pwede kong i-connect dito sa psychology na to is yung tinatawag na upbringing. Okay? Kung ano yung kinalakihan mo, most likely yun yung programming mo. And maniwala kayo sa hindi. Okay? Kaya importante yung topic na upbringing or yung kinalakihan. Kasi kapag bumili kayo ng bagong computer, kunyari kakabili niyo ng bagong computer, ano ba yung una nyong gagawin? I-installan nyo ng mga drivers yan, i-installan nyo ng software, i-installan nyo ng hardware. Kunyari, bibili ka ng laptop or computer na pang gaming. Sigurado ako, lahat ng mga bagay na ilalagay mo doon, puro pang gaming. Install ka ng Steam, Dota, Valorant, bibili ka ng gaming mouse, gaming keyboard, streaming at kung ano pa. Ganon na ganon tayo kapag bata tayo. Kapag pinanganak ka, yung mga bagay or elemento na proseso sa'yo or na input sa'yo ng bata ka, yung upbringing mo, yun yung magiging wiring mo. So, ngayon nagigets nyo na kung bakit may mga tao na pinanganak na mahihirap. Ganon sila mag-act. Ganon yung output nila. Kasi guys,
nung bata sila, yun yung na-install na software at saka hardware sa utak nila. Kaya ganun sila mag-act. And that's one of the most powerful element na kailangan yung maintindihan kung magsaset kayo ng foundation nyo. Kaya ka mahirap, hindi dahil kasalanan mo, kundi na-program kang mahirap. And ako din, na-program akong mahirap. Kaya sobrang inaral ko kung paano makaalis sa kahirapan. Kasi literal, mahirap kami. Said sa hirap. So isipin nyo, nung bata ko, ganun yung programming sa utak ko. Gaano kalakas or gaano kahirap na resistance yung kailangan kong itulak para maiwasan at makaano ako doon. Maano ko yun, malipat ko yung mindset ko. So yun ang definition ng mindset. At kung ano yung upbringing mo, most likely ma-amplify niyan. Ibig sabihin kung ano yung wiring, ano yung mga pinakain sa'yo nung bata ka na mindset or paniniwala, dadalin mo yan pagtanda at mas magiging matibay yan. The more na nagstay sa utak mo yan, the more na mahirap baguhin yan. Kaya may mga taong kinalakihan na nila yung ganitong paniniwala. Kapag binigyan mo ng panibagong perspective or paniniwala, hindi nila magigets. Ayaw nila. Ganon ang tinatawag na mindset. And kapag sinabing mindset, guys, halo-halo siyang wiring ng paniniwala, ng norms, practices, at kung ano-ano pang bagay na magme-make up kung papaano ka magkaroon ng output. O, babalik ako sa formula. Input, yun yung pinasok nila sa utak mo. Yun yung doon papasok yung mindset, yung process. Nandun lahat sa gitna. Yun yung output mo. So, babalik tayo sa sinabi kong simple example. Kapag lumaki ka sa mahirap na pamilya, yung proseso mo sa pag-intindi ng pera, iba compared sa bata na lumaki sa mayaman na pamilya. Magkaiba. Magkaiba. Iba yung tingin ko sa pera kasi laki ako sa hirap. Iba yung tingin ng mga anak mayaman sa pera. Magkaibang proseso, magkaibang mindset, magkaibang paniniwala. Okay. Ngayon, nagigets nyo na. Okay, ganun pala yung mindset. Okay, ganun pala. So, ngayon alam nyo na. Now, ang tanong, ayun na yung mindset, JC. Alam mo na yung mahirap mindset ko, mayaman yung mindset ng iba. Anong sense nun? Anong relevance nun dito sa discussion natin or sa pinipresent mo? Simple lang, guys. Dalawa yung klase ng mindset. Okay? And I'm sure narinig nyo na to. Meron tinatawag na growth mindset at meron tinatawag na fixed mindset. Kapag sinabing fixed mindset, it's just basically yun na yun. Ayaw mo na ng bagong impormasyon. Kakonekta lang ng failure uniform yun. Ito yung mga tao na okay na sa ganun. Ayoko na mag-grow. Ayoko ng bagong impormasyon, alam ko na yan. Para saan pa yan? Hindi, ganyan talaga yan. Ganito talaga ako. Fixed mindset. Fix. Stable. Naka-fix. Yun. And maniniwala ba kayo, majority ng tao ganun? As in, ito yung naging challenge ko nag-i-start ako dati sa personal development. Kasi, nung nag-transition ako into growth mindset, yung mga nakapaligid sa akin fix. Kino-compete talaga nila paniniwala ko. Dumating pa sa point yung mga tao nakapaligid sa akin, lagi nila sasabi sa akin, wag ako mangarap ng mataas. Yun yung mga signs ng fixed mindset. Wag yan. Baka matakot ka dyan. Baka mag-fail ka dyan. Ayaw mo ba ng ganito? Simple buhay lang, chill. Fix. Alam nyo bakit masama ang fix? Connected yan sa sinatawag na comfort zone. Paano ka mag-grow kung fix na yung paniniwala mo? Kasi sabi ko nga sa inyo, kakonect ng failure uniform yan. Part ng pag-grow is change. And yung opposite lang naman ng fixed mindset is growth mindset. Okay. Opposite ng failure uniform, kapag tinanggal mo yung failure uniform, yun yung growth mindset. Okay, may problema, tatanggapin ko, gagaling ako sa susunod. That's growth mindset. May bagong impormasyon na aaralin ko. Ano kaya yung mga bagay na kailangan ko pang gawin para mas gumaling ako?
Growth mindset. Ano pa yung impormasyon na kailangan ko i-acquire para mag-grow ako? That's growth mindset. Yung mga taong nanonood ngayon dito, that's growth mindset. Naghahanap ka impormasyon. You're seeking new information. Because the more ka nag-acquire information, the more nag-grow. Nag-aaral ka. It's basically growth mindset. Yung pinakasimpleng explanation. Kapag papasukin nyo yung personal development journey, growth mindset. Ngayon, alam nyo na, yung failure uniform, alam nyo na, alam nyo na ng malalim yung mindset. Paano ba nagkakaroon yung mindset? Ano ba yung nabibuild nito? Saan nang galing? Ano yung mga bagay-bagay o yung mga elemento na may make up ng mindset? Ang tanong, ano ba talaga yung kailangan mo para manalo sa buhay? Alam nyo guys, habang tumatanda ka, yung definition ng pagkapanalo iba, nag-iiba. Nasa point ako ng life ngayon na kapag sinabi kong panalo, ibig sabihin na fa-follow ko yung sistema ko. Meron akong sinet na sistema sa sarili ko na schedule. Kapag nahihit ko lahat yun, ibig sabihin na nanalo ako. Okay? And bibigyan ko kayo isang angle na ma-apply nyo sa life kung ano ba talaga yung kailangan nyo para manalo kayo. Alam nyo guys, sa panahon ngayon, ang gusto kasi ng mga tao kapag sinabing panalo or win, something na engrande, something na malaki, something na ma-flex mo sa TikTok, something na ma-flex mo sa IG. Well, guess what? Hindi ganun yun. Ang tunay na pagkapanalo ay dapat nagseset ka ng malaking goal, taon, dekada, tapos papaliitin mo yon or i-divide mo siya sa mga actionable na step. Kung kaya mo day to day, i-hit mo yung mga bagay na yun na nagmamatter para mapunta or ma-move ka dun sa goal mo. And every time na hit mo yun every day, yun ang pagkapanalo. Kasi yung pagkapanalo para sa akin is just series of small wins na nagiging big win. Okay? Sa panahon ngayon, masyado na kasing niro-romanticize ng mga tao yung pagiging winner na mabilis. 19 years old, champion ka na, millionaire ka na. Hindi ako against doon. Congrats. Okay? I respect that. Pero hindi yun yung proper way para manalo sa buhay. Ang buhay is hindi siya sprint. It's a marathon. It's a long game. And trust me guys, okay, I learned it the hard way na nag-i-start ako. Akala ko kailangan ko ma-hit yung milyones ng 19, 21 ako. It doesn't work that way. Seryoso. Okay? Seryoso. And malalaman nyo kung bakit. Okay? Sa mga susunod na episode, gagawan ko to ng solid na topic soon. Pero guys, gusto ko lang i-remind na yung buhay napakahaba. Okay? Journey ang buhay natin. Bakit nyo gusto manalo ng 20, 21, mahit yung million para saan? That's just material wealth. Nawawala yan in an instant. Ang tunay na pagkapanalo is i-desenyo mo yung gusto mo maging sa mahabang panahon. Let's say for example, at 50 years old, ganito ako. I-divide mo ngayon yung goal na yun into actionable steps. Okay, bigyan ko kayo isang example. Gusto mong makaipon ng 120,000 ngayong taon. And assuming na nag-start ka ng January ngayong taon, kailangan mo makaipon ng 10,000 pesos per month. Paano mo ma-divide yun? Okay? Ano yung mga day-to-day na actionable step na kailangan mong ma-hit every day para manalo ka? Yun ang kailangan mo para manalo. Okay? It's called reverse engineering. Papaano mo i-reverse or gagawa ng formula yung gusto mong maging or yung gusto mong mapuntahang sitwasyon. So, kung 120,000 yung goal mo by the end of the year, need mo ng 10,000 per month. Divide to 30, kailangan mo ng 300 per day na ma-save. Okay, ngayon ano yung mga action na kailangan mong gawin day to day para makasave ka ng 300? At kapag na-hit mo yun, ibig sabihin day by day, that's the time na yung sistema na lang yung pagtitiwalaan mo at magiging consistent ka, disiplinado at focus. Gagawan ko din ng topic yan, yung consistency, discipline, and focus ng mas malalim. Okay? Pero for the meantime, yun, yung walang secret sauce ang winning sa buhay. Winning is just actually systems. Kapag may sistema kang nananalo sa buhay, may schedule ka na winning system, most likely hindi mo na isipin pagkapanalo kasi ginagawa mo na siya day to day. Kunyari sa akin,
I'm into my fitness journey ngayon. So, meron akong hinire na personal fitness coach. Nag-invest ako. Every day, minimake sure ko nagte-training ako. Okay yung food ko, intake. Nagsusupplement ako. Nai-hit ko yun. Nag-aaral ako. Yun. Every time na na-hit ko yun, yung mga yun, kailangan ko lang maging consistent at ma-check ko yun araw-araw. And hindi ko na po problemahin kasi the fact na ginagawa ko siya day by day, it's already assured guaranteed win. Panalo ka na nun. Yung small wins na yun, makahanap ng mas malaking win yun, makahanap ng mas malaking win, makahanap ng mas malaking win hanggat magko-compound yan. And gagawa ko din ng topic yung compound interest. So yun. Ang pinaka kaibigan mo dito is time. Bakit mo mamadaliin yung bagay-bagay? Tara niyo isipin. Kaya naawa ako at sobrang concerned ako sa mga bata ngayon na gustong yumaman, gustong ma-hit lahat yung figures na malalaki ng 1921. Hindi ko sasabing hindi siya achievable, pero guys, be human. Maging tao ka. Okay? Maging realistic ka. Ang buhay, patindihan yan, patibayan. Okay? Be patient. Kasama niyo ako. Kahit ako, binibuild ko pa yung gusto kong empire. Nag-start siya ngayon. Okay? Huwag kayo magmadali. Bakit para saan? Kasi mahirap kayo? Kasi gusto mo pa-retire yung parents mo? Dadating din yung oras nyo, guys. Dadating oras nyo. Huwag nyo madaliin. Okay? Kapag dumating na yung oras nyo na, moment nyo na, championship nyo na, dun nyo gawin. Okay? Maging patient kayo. Okay? Hindi ilalaban yung champion kapag hindi ka pa ready. Wala pang championship. Gusto mo mag-hit ng 1 million per year? Ano ma-offer mo sa market na skill? Sige nga. Ano ma-offer mo? Bakit? Kunyari, i-hire kita. Ano bang mapapala ko sa'yo ngayon? Para bigyan kita ng 1 million per year na payment kung kikliyentehin mo. Ano mapapala ko sa'yo? Ano yung 1 million worth na bagay na yun? Kailangan nyo isipin ng ganun, guys. And in order for you to become valuable, it takes time. Really fucking long time. Lahat ng mga tinuturo ko sa inyo, guys, 8 to 10 years ko tong inaral. So, I'm already turning 27 next month. So, yun. Huwag niyo madaliin. You will have your time soon. Just purely patient and patience. Okay, patience. Yun lang ang kailangan nyo, guys. And set realistic example. Huwag nyong gawing superficial. Okay? Lahat na nakita nyo sa internet na yumaman ng ganito, it's just highlights and most of them hindi totoo. Okay? Gusto lang nila ng validation para sabihin na mayaman ako, ito ako, kasi hindi pa talaga sila yon. Okay? Or baka bentahan lang nila kayo ng course na wala naman kayo matututunan. So yun. Yun ang kailangan nyo para manalo. Okay? Now, alam nyo na, yung failure uniform, alam nyo na yung mindset. Ang next na tanong, guys, nasagot na din yung tanong natin na paano ba manalo, ano ba yung kailangan nyo talaga. Next naman, guys, ano yung mga preventive measure? Okay. Kapag pinasok nyo at sineryoso nyo na yung personal development journey nyo, haharapin nyo itong tinatawag na cognitive dissonance. Kapag sinabing cognitive dissonance, it's just basically war between the two worlds. Psychological phenomenon na kung saan yung dalawang bagay o dalawang pagkatao mo naglalaban. Full of doubts. Kine-question mo lahat, mag-work ba to? Ito na ba yun? Naglalaban yung gusto mo maging at saka yung pagkatao mo ngayon. Nagko-collide sila, nagbo-boxing sila. And yun ang nangyari sa'yo. And ito yung time na pinakamahina ka. Okay. And paborito kong example dito sa nature nangyayari to. Kapag yung metamorphosis, okay, yung caterpillar, magiging cocoon, magiging butterfly. Alam nyo ba guys, yung caterpillar, pag naging cocoon, yung pinakamahinang state niya. Sobrang lambot ng katawan niya. Na kapag pwede siya mamatay anytime. Same thing sa alimango. Ang alimango, hindi naman lumalaki yung shell niyan eh. Ang ginagawa niya, nagmo-molt. Kahit yung mga tarantula, nagmo-molt sila, molting process. Lumalabas sila sa shell nila ng sobrang lambot.
malambot na katawan, tapos sobrang weak nila, as in. Tapos, through time, mag-strengthen sila, panibagong shell, panibagong katawan, mas solid. Ganon yung cognitive dissonance. Kapag gusto mo mag-grow, may pain. Even sa training, di ba? No pain, no gain. In order for you to grow, kailangan ng painful process. Yun ang cognitive dissonance. So, kung magbabago ka na, kasi binabago mo mindset mo, binabago mo circle mo, binabago mo lahat, pananaw mo, yung belief mo, at saka yung gusto mo maging, binabago mo lahat, normal lang na may ma-feel kang resistance. Kasi bago yon. Kasi nag-out ka ng comfort zone mo. It's normal. And kapag naramdaman nyo na yung friction na yun, kapag sinabing friction, resistance, naramdaman nyo na yung parang naguguluhan ka na, yun yung time na kailangan mo mas galingan at maging patient. Kasi dahan-dahan ka na pumupunta sa sarili mo, sa gusto mo maging. Part lahat ng proseso yan. Okay. So kapag sinasabi na ng mga tao, nagbabago ka na, nag-iiba na mindset mo, ganito ka na, take it as compliment. Huwag niyong i-take yun as negative. It's a compliment. Kahit negative yung pagsabi nila sa'yo, compliment yun. Kasi it's called cognitive dissonance. And for sure, part ng cognitive dissonance is idadoubt nyo sarili nyo. Igogo ko ba to? May mapapala ba ako dito? That's called cognitive dissonance. It's normal. And it only happens when you are going to the right direction kasi papunta ka sa gusto mong maging. Kaya dapat aware kayo yan na may phenomena na ganyan. Maraming ganyan. And marami tao, kapag natalo kayo ng current self nyo, talo kayo. Imagine nyo kasi parang nagtatag of war, yung gusto mo maging tsaka ikaw. Ngayon, pag bumitaw ka at di ka nagtiwala sa gusto mo maging, hindi ka naging patient, mananalo yung current self mo. Kaya may mga tao na akala mo mag-grow na, boom, bumaba. Bakit? Mas nag-cling sila sa doubt nila, nakinig sila sa mga taong may suot ng failure uniform, bumalik sila sa mindset nila na luma, tapos nagmamadali sila sa proseso. Ayun, babalik ka sa old ways mo. The only way para ma-overcome mo to is to be patient and accept yung change. And accept na yung mga tao na makakasama mo ngayon is hindi na yung makakasama mo sa mga susunod na taon kasi nagfo-focus ka na sa ibang bagay. Bago ako mapunta sa ganitong level na nag-educate ako sa inyo guys, ang dami kong mga bagay na tinanggal muna sa life. Okay? Nag muna ako, nag-say no muna ako sa mga friends ko, sa mga talagang solid ko na kaibigan na hindi mo na makasama sa kanila. Sila pumaparty. Ako talaga nagfo-focus ako on self-development, focus ako palakihin income ko. Okay? And inexplain ko naman sa kanila yon, naintindihan naman nila at suportado nila ako. Okay? In-explain ko, hindi muna bro. Taon, guys, taon, years. Years. Natatawa na nga lang ako kasi once in a while, pag nag-aano kami, masaya sila kasi nakakasama nila ako. Parang 2 years, hindi nila ako makita, 18 months, kwentuhan, ganun. And every time na merong hindi pasok sa schedule ko, hindi ako magsasama. Kasi focus, lock in. Part yun ng cognitive dissonance. Nagiging ikaw na yung gusto mong maging. Kaya wag mong pipigilan. Okay? Part yun, kinukuha ka niya na. Para kang si Iron Man na yung suit niya, si Jarvis, dahan-dahan mo na sinusuot. Kaya ibigay mo lang. So yun. Ito yung foundation, guys. And kapag talagang nyo to, inabsorb, sa mga susunod na video guys, mas madaling proseso ng pag-aaral. Trust me. Kinompress ko lahat. Ano ba yung mga foundations ko na nag-make sense sa akin? Ito. Dapat alam niyo yung failure uniform. Alam niyo kung paano ba nanganganak yung mindset, saan nanggagaling, ano ba yung proper mindset, ano ba yung fix, ano yung growth. Alam niyo ba, dapat alam niyo yung kailangan niyo talaga para manalo sa buhay, which is patience and time. And set realistic goal at maging tao ka. Okay, hindi ka robot. Okay, wag mo i-aim yung mabilisan. Okay, nandito tayo kasi kaya gusto mo ng bagay na pangmatagalan, maghintay ka. Yun lang yun. Lahat may proseso. Kung kaya mo i-lock in ng 5 years, go. Kung kaya mo i-lock in ng 10 years, go. Yun lang ang only way para manalo ka sa buhay. Hindi lang sa business, hindi lang sa pera, kundi sa
overall wellness mo. And tong mga proseso na to guys, ang mangyayari magkakaroon ka ng cognitive dissonance. Maglalaban yung ikaw ngayon at saka yung gusto mo maging. At kapag inaccept mo yung gusto mo maging, kapag nagtatag of war sila, ikaw nasa gitna at binigay mo yung sarili mo sa gusto, sa hindi, sa current self mo, babalik ka sa old ways mo, walang kwenta tong mga to. The only way para mag-start ka talaga sa growth phase mo is i-surrender mo yung sarili mo sa gusto mong maging and hayaan mo siyang mag-dictate sa'yo na pumunta ka sa kanya. Walang resistance. Okay? Kapag may naramdaman ka resistance, accept mo. Okay? So yun. Solid na episode. Marami tayong tinakil. And I hope marami kayong natutunan guys. Now, alam nyo na yung and excited na ako sa mga susunod. Okay? So, meron na kayong foundations. Okay? Next, pag-usapan naman natin yung mga mindset na kailangan nyo. Okay? So, may foundations na kayo of learning. Next naman is ano ba yung mga kailangan yung software sa utak nyo. Ano-ano yung mga bagay na yun. So, dito napapasok sabi ko sa inyo na i-rewire na natin yung utak nyo. Kung yung mindset mo pang mahirap, babaguhin natin yan into winning mindset. So, yun yung mga next na pag-uusapan natin sa next episode and excited na ako guys. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, maraming salamat sa suporta at sa lahat ng mga manonood pa lang guys, maraming salamat. Okay? Okay? Wala akong bebenta sa inyo. Ang sa akin lang, as way of saying thanks sa akin is like nyo to, mag-comment kayo dito kung ano yung mga natutunan nyo, mag-ask kayo ng question if may questions kayo. Binabasa ko personally yung comment section guys. And subscribe. Notification bell, i-click nyo kasi marami pa tayong da-drop na gem. So yun lang guys. And also pala, lahat ng peripherals na ginagamit natin, ito. Lagay ko na lang din sa sa caption ba sa baba. So kung gusto niyo bumili, may TikTok link ako doon, i-check niyo na lang. Okay, solid day. Happy Sunday guys. Maraming salamat. See you sa next video. Peace.